para sa soberanya ng Pilipinas, sabi niya panahon ng linaw at paninindigan. Oo, anong ibig ko sabihin po dito? Hindi raw ito panahon para sa kalituhan, dapat panahon ito ng linaw at matibay na paninindigan, mga katropa. Itong pinag-uusapang ito. Sa gitna ng mga pahayag daw na kumakalat online hinggil sa West Philippine Sea, pinalalahanan po nitong si Chairman Emeritus Jose Antonio Goytilla ang publiko, tayo pong lahat, na maging mapanuri sa mga naratibong nagpapahina sa tiwala daw ng bansa sa batas at sariling soberenya daw natin. May mga pahayag sa social media, kabilang ang mula kay si Sasa Rogando Sasot, na kailangang suriin ng mabuti, lalo na kung ang epekto nito ay ang pagdududa sa mga karapatang matagal ng pinagtitibay ng batas internasyonal. Ang sabi ho niya, kapag ang pagdududa na walang batayan ay tinatanggap bilang normal, ang pag-iingat ay magiging anyo ng pagsuko. Ito yung sinasabi ho ni Dr. Goytilla. Sabi niya, simple at malinaw ang batas. Ang West Philippine Sea, ng itong Dr. Goytilla po natin, ang West Philippine Sea ay isang katawagang geographical, samantalang ang Exclusive Economic Zone daw ay isang legal na zona sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o yun UNCLOS pa rin, at hindi kailanman pinaghalo ng Pilipinas ang dalawang ito. Serbisyong katropa. Okay, tuloy natin. Sabi niya, ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan ay hindi nakabatay sa katawagan, kundi sa umiiral na batas internasyonal. Kapag ginagawang komplikado ang malinaw, ani Goytilla, nagdudulot ito ng kalituhan sa publiko. Mahalagang linawin daw ang mga kasunduang internasyonal ay hindi kusan nagpapawalang bisa ng mga umiiral na batas ng ating bansa. At ang pagpapatibay ng ating karapatan sa karagatan, hindi raw kailanman naging malabo ang paninindigan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ay pinagtatanggol bilang bahagi ng EEZ ng bansa at hindi bilang lupain. Sa ilalim ng UNCLOS, may ganap na karapatan ng Pilipino na magpatupad ng batas, ipagtanggol ang likas yaman at panatilihin ang presensya nito sa loob ng EEZ. Ang mga karapatang ito ay malinaw na pinagtibay ng arbitral ruling noong 2016. Ano nga po natin mga katropa, At hindi na si Mig Subiri, katropang Clyde, si Doc Goytilla na yung natin. Okay, tanggalin mo na si Mix dyan. Tanggalin mo na. At ang sabi pa dito, hindi kailangang angkinin ang lupa upang ipagtanggol ang karapatan sa dagat. At diin po ni Dr. Goytilla, iyan ang mismong prinsipyo daw ng UNCLOS para maintindihan po natin. Okay? Sa ganitong konteksto, ang patuloy na presensya ng BRP Sierra Madre ay legal, makatarungan at naaayon sa batas. Ang mga pahayag na kumukwestiyon dito ay bunga ng maling paghahalo-halo ng soberanya at karapatang pandagat. Disiplina, hindi raw pag-urong, Ang desisyon ng Pilipinas sa tahakin ng landas ng arbitration ay hindi raw po tanda ng kahinaan, kundi patunay na disiplina at lakas ng paninindigan ng Estado at pinili ng bansa ang larangang pinagahaharian ng batas, hindi ng pananakot o tinatawag pong puwersa. Serbisyong katropa. Sabi ni Goytilla, hindi raw tayo matras. Pinili na natin ang prinsipyo at ibinagsak ang batas. Ang mga pagangking walang legal na batayan. Ito ay maingat, katropang Clyde. Alright? Sabi ni Goytilla, matalino at makabayang pamamalakad na naglalayong ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa pangmatagalan. Ang bukas na diskurso ay mahalaga sa isang demokrasya, ngunit kapag ang pagdududa raw ay sinasadyang inuulit, pinalalaganap, nagiging sandata ito laban sa bayan. Kaya kapag ang isang bansa niya ay tinuruan na magduda sa sarili nitong karapatan, yung babalahon ni Goytilla ngayon, ni Dr. Goytilla, ibinibigyan nito ng bentahe ang mga nais pahinain ang soberenya po daw ng bansa natin. Mga katropa, Serbisyong katropa. Okay. Sa kabila ng ingay sa social media, ay nananatiling buo ang legal na posisyon ng Pilipinas at patuloy na ginagampanan ng mga institusyon ang kanilang tungkulin at malinaw ang proteksyon ng internasyonal na batas sa ating mga karapatan.
Serbisyong katropa. At wala raw hong batas mula sa Kongreso at walang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa Presidential Decree number 1596. Gayon din walang pahayag sa arbitration na may kapangyarihan gawin ito. Ang on-clause ECA ay nakatuon sa mga karapatang pandagat at hindi raw po sa pagbura ng mga pambansang batas at kinikilala ng arbitral ruling noong 2016 na ang Ayungin Shoal ay sakop ng EEZ ng Pilipinas kung saan may malinaw na lehitimong karapatang pandagat ang ating bansa. Serbisyong katropa. Okay? At sa huli, ito ay panawagan ng pagbabantay at pananagutan. Kailangan daw hong maging mapanuri ang mga Pilipino sa mga pahayag na kumakalat online, lalo na ho ang mga pro-China daw ho na naratibong unti-unting nagpapahina sa loob ng bayan at sa paninindigan ng Estado. Medyo mabigat na rin yung sinabi niya, mga katropa, ha? Hindi susuko raw Pinas, hindi umatras ang bansa, nanindigan ito sa batas at karapatan at hindi raw gagalaw kahit isang hakbang ng paatras, mga katropa. Tama naman. Ito po ang ating kaibigan, si Dr. Jose Antonio Goytilla, ang Chairman Emeritus po ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms or PADER, Liga Independencia Pilipinas at Filipino Do Not Yield Movement at siya rin po ay may hawak na Juris Doctor at Doctor of Philosophy. Mga katropa, gayon din ang mga advanced degree na MNSA, MPA at MBA bukod pa sa iba, mga katropa. So, pinaliwanag lang po. Apo, yung